Malamlam ang mga mata ni Harlet habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na nag-aayos ng gamit sa maleta. Saan ka pupunta, Mario? Bakit parang ang dami mo naman yatang dadalihing gamit sa out of town yun ng mga katrabaho mo? 2 days lang kayo. Wala kang pakialam, Harlet. Ang atupagin mo ay ang anak mo. Ano? Bakit ganyan ka nalang magsalita sa akin? May nagawa ba akong masama? Wala. Pero sawang-sawa na ako sa buhay na meron tayo. Anong ibig mong sabihin, Mario? Iiwan na kita, Harlet. Wala akong mapapala sa'yo kung pagpabanda mo lang ang aasahan. Habang buhay ako magiging dukha. Batid ni Harlet na may babae si Mario, ngunit hindi niya ito magawang kumprontahin dahil abala siya sa pag-aalaga sa anak niyang 3 buwan pa lang at malimit na ring umuwi si Mario sa kanilang bahay. Anong sabi mo? Minamalit mong pagbabanda ko? Ano naman ang pinagmamalaki mo, Mario? Ilang taon ba kitang pinakain galing sa pagbabanda ko, ha? Sinusumbatan mo na ba ako ngayon, Harlet? Kung nakinig ka lang sana sa akin na mag-abroad ka, di sana hindi tayo naghihirap ng ganito. Idagdag mo pa yung bata na kahit pambili ng gatas ay wala ka. Ang batang yan ay anak mo rin. Kaya huwag na huwag mo akong susumbatan na parang ako lang ang may gustong bumukod at magkaanak na tayo. At para sabihin ko sa'yo, ha? Kung wala ang pagbabanda ko, sa kangkungan tayo pupulutin dahil batugan ka. Sigaw niya sa asawa. Nanatili lang na nakatingin si Mario kay Harlet at pinipigilang saktan ito. Kung sana tinulungan mo ako maghanap buhay, hindi sana tayo maghihirap ng ganito at hindi ka rin sana magrereklamo. Ikaw ang lalaki kaya ikaw dapat ang nagtatrabaho. Pero anong ginagawa mo, ha? Puro kaalak at sugal, Mario. Kaya ngayon naiiwanan na kita. At isasama ko ang anak ko. Dahil alam ko na hindi mo mabibigyan ng sapat na nutrasyon ng bata kung sa pagbabanda mo lang iaasa. Hahayaan kitang umalis ngayon din. Pero huwag na huwag mong tatangkain na kunin sa akin ang anak ko. Dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako mapipigilan, Harlet. Walang magandang kinabukasan ng batang yan kung iiwan ko siya sa'yo. Dahil wala kang ibang inatupag kundi ang bandang yan. Sa pilitang kinuha ni Mario ang bata kay Harlet, habang si Harlet naman ay humihikbing pinipigilan si Mario sa masamang balak. Bigla namang pumasok ang isang sopistikadang babae at may katandaan na ito, ngunit maganda pa rin at halatang mayaman. Matagal ka pa ba, Mario? Nababagot na ako. Sandali lamang, Natalia. Ano ba, Harlet? Hayaan mo na kami ng anak ko. Hindi ko yun gagawin. Hahayaan kitang sumama sa matandang babaeng yan. Pero hindi ako makakapayag na pati anak ko dadalhin mo. Ay, pwede bang ibigay mo na lang ang bata? Hindi mo naman kayang buhayin yan eh. Katulad ng sinabi ni Mario. Ako? Kaya kong ibigay ang lahat sa batang iyan. Sino ka para husgahan ako? Alam kong kakarampot lang yung kita ko. Pero kaya ko siyang palakihin na mag-isa ko. Umalis na kayo at isama mo na yung batugang lalaking yan. Ngunit labis ang gulat ni Harlet nang may 3 lalaking pumasok sa bahay nila at may malalaki itong katawan at pilit na kinukuha sa kanya ang bata. Walang nagawa si Harlet nang tutukan siya ng baril ni Mario. Sige, Harlet. Magmatigas ka pa. Dahil sisiguraduhin ko na bukas sa bukas paglalamayan ka na. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Mario? Para lang sa kayamanan kaya mo ako pinagbabantahan? Anong klaseng lason bang pinainom sa'yo ng matandang yan, ha? Wala kang pakialam. Tara na, Natalia. Huwag niyong papakawalan yan, ha? Hanggat di pa kami nakakaalis. Bilin pa ni Mario sa mga tauhan ni Natalia. Nagpumiglas naman si Harlet habang nagmamakaawa sa mga tauhan na pakawalan siya. Halos madurog ang puso niya nang makaalis si Mario at tangay nito ang anak nila. Sinubukang habulin ni Harlet si Mario at ang kabit nito, ngunit hindi niya na ito naabutan pa.
Lumipas ang mga araw, buwan at taon, na durog ang puso ni Harlet dahil hindi na niya matagpuan pa si Mario. Hindi niya alam kung saan nga ba dinala ng ex niya ang anak niya. Bakit ganito na lang ako parusahan ng tadhana? Bakit ba sa dami-daming pwedeng malayo sa akin? Bakit ang anak ko pa? Sumikat ang bandang kinabibilangan ni Harlet at naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa kanyang magandang boses. Nagkaroon siya ng sariling studio at nakapagpatayo ng mansyon, ngunit naroon pa rin ang puwang sa puso niya. Hindi niya mahanap ang sarili sa marangyang buhay, kaya nagpasya siyang baguhin ang sarili niya. Samantala, sa kabilang banda naman, habang tinatahak ni Harvey ang daan pauwi, may namataan siya sa gilid ng kalsada. Isang babaeng marungis sa gilid niya ay may kariton at karton, may hawak din itong gitara at may matamis ring ngiti na tila walang bigat sa mundo habang kumakanta. Inihinto ni Harvey ang kotse sa harap mismo ng pulubi at lumabas nang marinig niya ang napakaganda nitong boses na tila inaakit siya, bagamat malamig ang simoy ng hangin. Umaalab naman ang puso niya dahil sa boses nito. You have a beautiful voice. Wala sa sariling sambit niya nang makalapit siya sa pulubi. Hindi naman, pero salamat. Hindi ba masyadong malamig sa tulad mo ang tumira sa kalsada? Nako hindi, sanay na ako rito. Ikaw ba? Hindi ba masyadong malamig rin ang paglabas mo sa kotse mo ng gantong oras? Hindi ka ba kaya sisipunin yan? Ngumiti naman si Harvey sa pulubi, sabay iling. Ay hindi. Hindi naman ako mabilis napuan ng sakit. Sa bagay, mayaman ka nga pala. Sure ako nasagana yung katawan mo sa vitamins kaya malakas ang resistensya mo. Bukod dyan, sanay na ako sa hamog ng gabi. Talaga? Hindi ka ba maarte sa mga alikabok at lamok? Lalo dito sa pwesto ko masyadong malamok at mabaho. Muling ngumiti si Harvey sa pulubi at umupo sa tabi nito. Hindi naman. Katulad ng sinabi ko sa'yo. Sanay na ako sa hamog ng gabi. Maging sa lamok ay immune na tong katawan ko. Wow, mabuti hindi ka maarte. Bakit ka nga pala nandito? At bakit ka naman huminto? Hindi ka naman masamang tao, ano? Baka bigla mo akong dagukan, ah? Ikaw talaga. Hindi naman ako masamang tao. Napadpad lang ako dito dahil galing ako sa business party namin dyan sa kabilang bayan at napahinto ako sa gawi mo nang makita kitang tumutugtog ng gitara. And yeah, nagandahan ako sa boses mo. Nakita naman ni Harvey kung paanong natawa ang pulubi. Tawa na tila hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Nagandahan ka sa boses ko? Bakit yung ibang dumadaan dito naiinis? May sira ba yung tenga mo? Wala. Ano ba yan? Pinupuri ka na nga lahat-lahat. Pasensya na, hindi lang kasi ako makapaniwala na ang isang tulad mong mayaman ay hihinto sa tapat ko at sasabihing nagandahan sa boses ko. Tss, no worries. By the way, I'm Harvey. Nakangiti niyang pagpapakilala sa pulubi at bahagyang iniabot ang kanyang kamay. Iniabot naman ng pulubi ang kamay nito kay Harvey, bagay na nagpangiti lalo sa binata. Ako si Harlet. Nice name. Bagay sa'yo. Sabi nga nila. Pwede bang magtanong? Sige. Sobrang ganda kasi ng boses mo. Bagay na bagay sa kinanta mo kanina. Pero, bakit sa dinami-daming magagandang kanta? Bakit ili-ili tulog nanay ang napili mo? Nakangiti namang tinignan ni Harlet si Harvey. Mangangiti na may bahid ng sakit ng nakaraan. Dahil sa pamamagitan ng kantang yon, napapakalma ang puso ko. Ngunit nagulat si Harlet nang biglang maglapag ng pera si Harvey sa harap niya. 100,000 yan. Sobrang ganda ng boses mo, kaya deserve mo yan.
pwede ka magsimula muli gamit ang perang yan. Pasensya ka na Harvey, ngunit hindi ko matatanggap ang perang yan. Bakit naman? Ayaw mo ba na umalis sa kalsadang to? Hindi sa ganon. Hindi pa kasi ako tumutugtog para sa pera. Para saan pala? Para sa anak ko. Para sa anak mo? Oo, tumutugtog at umaawit ako para maalala ko ang anak ko. Mapait pang ngumiti si Harlet kay Harvey na ngayon ay tila nagulat sa kanyang sinabi. Napuno ng katahimikan ang buong paligid at ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng mga sasakyan sa kabilang kalsada. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Ayos lang, wala ka naman talagang alam. If you don't mind, anong kinamatay ng anak mo? Napahagikgik naman si Harlet sa naging tanong ni Harvey na para bang ito na ang pinaka nakakatawang joke. Anong nakakatawa? Scarlett, nababaliw ka na ba? Ano? Ikaw ata nababaliw. Harlet ang pangalan ko, hindi Scarlett. Harlet ba yun? Pasensya ka na. Magkatunog kasi. Ikaw ha, baka naman may nakalandian ka na sa business party na dinaluhan mo na Scarlett ang pangalan. Wala. Hindi naman ako interesado sa babae. Naks naman, bago yan na. Alam mo kasi kapag mayaman ka, iba-iba ang babae na kinakama nila. Disgusting. Hindi naman ako ganun. At saka, hindi naman nakabase sa estado ng buhay ang pagiging babaero. Sa bagay tama ka. Marami ring babaero at manloloko na tambay. At walang ibang alam sa buhay kundi ang maging pabigat sa pamilya o sa asawa nila. Wow, ang lalim nun ah. Bakit? Ganun ba yung asawa mo? Sandali namang natigilan si Harlet habang tinititigang mabuti si Harvey. Hindi maikakaila ni Harlet na gwapo ang lalaki. May matipuno itong pangangatawan at may singkit na mga mata, yung tipong tipikal na chinito mestizo ang datingan. Nakakatunaw naman yung mga titig mo, Harlet. Ha? Tinititigan ba kita? Pasensya na, may iniisip lang. Ano yun? Bigla mo bang na-miss yung asawa mo? Asa na ba yung anak at asawa mo? Ayun, iniwan ako. Akala ko ba hindi pa patay? Loko rin to. Patay lang ba ang nangiiwan? Pasensya na. Inaantok na kasi ako kaya nalulutang na. Nasaan na nga ba sila? Sumakabilang bakod. Hindi pa sila patay, pero sumakabilang bakod na. Ano ba yan? Ang hirap mo naman kausap. Alien ka ba? Paano naman ako naging mahirap kausap? Ang linaw-linaw kaya ng pagkakasabi ko. Alam mo, mabuti pa, umuwi ka na dahil late na rin. What? Oo, umuwi ka na. Inaantok na rin kasi ako. Saka na lang ulit tayo mag-usap pag nagawi ka rito. Hindi ka ba umalis rito? Hindi. Ito ang tahanan ko. Ang maliit na kariton na ito ang nagsisilbi kong pahingahan at panangga sa anumang unos na dumarating. At ito namang mga karton na ito ang nagsisilbing sandigan ng pagod na pagod kong katawan. Ang lalim mo talaga magsalita, ano? Matalinghaga. Oo siya, aalis na ako ah. Sana pagbalik ko rito, maabutan ba kita? Hindi naman ako aalis rito. Pangako ah, babalikan kita rito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako kagaya ng iba na hindi sumusunod sa usapan. Kapag sinabi ko na hindi ako aalis rito, asahan mo na pangahawakan ko yan. Thank you. To be honest, hindi rin maganda ang pakiramdam ko. Mabigat at parang ang lungkot ng buong pagkatao ko habang tinatahak ang daan pa uwi sa bahay. Pero salamat dahil sa pagtahak ko sa daan, ikaw ang natagpuan ko. Wala pa nga, parang nahahawa ka na sa akin. Lakas mong makahatak eh. Bale, aalis na ako. Maraming salamat sa oras mo. Masayang binuhay ni Harvey ang makina ng kotse niya nang makapasok siya rito.
Tumingin pa muli siya sa gawin ni Harlet, saka ngumiti bago tuluyang pinaandara ang kotse. Makalipas ang ilang araw, naging abalang muli si Harvey sa kanyang kumpanya, habang si Harlet naman ay patuloy pa rin ang pagdugdog sa tuwing nalulungkot siya. Hindi rin maalis sa isipan ng binata ang pulubi na si Harlet. Palagi niya itong iniisip, kaya nang magkaroon muli sila ng pagkakataon na bisitahin si Harlet, hindi niya na ito pinalampas. Kagaya ng dati, nakita niyang muli si Harlet na tumutugtog habang sinasabayan ng madamdamin niyang pagkanta. Nice voice. Uy, ikaw pala Harvey. Anong sadya mo? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalik ako rito. Oo nga pala. Hindi ko lang inaasahan na ganito kaaga. Bakit naman? Medyo matao pa kaya akala ko mga 12:00 ka na ng mag-uumaga pupunta. Eh ano naman kung matao pa? Ikinakaya mo ba ako, Harlet? Napahagalpak naman ng tawa si Harlet dahil dito. Ako pa talaga ang may ganang ikahiya ka. Grabe, baka nakakalimutan mo Ako ang pulubi rito. Iniisip ko nga na ikaw pa mahihiya na lumapit sa akin kapag maraming tao. Bakit naman? Di naman nakakahiyang kumausap ng pulubi Hindi ka naman siguro baliw ano? Naks naman, hindi kaya social experiment to? What? Anong social experiment naman ang pinagsasabi mo riyan, Harlet? Yung mga vlogger na kunwari mabait at lalapitan ka, tapos bibigyan ka ng pera, pero ang ending, hindi naman talaga pala ibibigay. Kapag on-cam lang mabait, tapos kapag off-cam na, wala na. Nandidiri na sa katulad namin. Napaawang naman ang labi ni Harvey. Hindi niya inaasahan ang mga nalaman niya kay Harlet. Isa rin kasi si Harvey sa mga sumusuporta sa mga ganoong vlogger. Sa katunayan, may sinusuportahan ang kumpanya niya na isang community ng mga vlogger na tumutulong sa mga taong nasa lansangan. Biktima ka ba nila? Hindi, pero karamihan sa mga kasama ko rito na biktima sila. Pasensya na. Bakit ka naman humihingi ng pasensya sa bagay na hindi mo naman ginawa? Ang totoo niyan, isa ako sa stockholders ng isang community na tumutulong sa mga nakatira sa lansangan para magbigay ng pera o pagkain. Hindi ko naman inaasahan na may mga tao rin pala na mapaglinlang. Hindi naman ikaw yung nanakit o nanlinlang sa mga kasama ko. Kaya huwag mong ugaliin na humingi ng pasensya. Naawa kasi ako Nax, ang bait mo namang bilyonaryo no? Gwapo rin. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. KJ mo naman. Oh, here. Nagdala ako ng food natin para may makain tayo habang nagkukwentuhan. Iniabot ni Harvey ang isang supot na may lamang kanin at ulam. Wow, hindi ka na sana nag-abala pa. At ano naman ang pag-uusapan natin? Kahit na ano, paano ka naging pulubi? Bakit ka naging pulubi? Mga ganyan ba? Aba, ang tibay. Parang lahat naman tungkol sa akin na Harvey. Dahil interesado ako sa'yo. Ha? I mean, interesado ako sa kwento mo. Pero pwede naman ako magkwento kung gusto mong marinig ang talambuhay ko. Natatawang sambit pa ni Harvey. Yan, mas okay na magkwento ka rin para quits tayo. Deal. So saan tayo magsisimula? Tungkol saan eksakto ang kumpanyang meron ka, Harvey? Clothing industry. More on fashion talaga ang laman. Wow, marami sigurong magagaling na designer sa kumpanya mo, no? Marami. Buong bansa tinatangkilik ang kumpanya ko. Nice, pero ang bait-bait mo, no? Buti hindi ka nagaya sa ibang mayayaman na hindi na marunong magpakumbaba. Hindi ako ganun. My grandparents raised me well. At isa pa, ano naman nang mawawala sa akin kung magiging mabait ako sa lahat, right? Hindi naman ikababawas ng kayamanan ko yon, di ba? Tumpak.
ugaliing nasa baba ang paa. Yeah. How about you? Nasaan ang asawa mo at anak mo ngayon? Natigilan naman saglit si Harlet. Nagdadalawang isip pa siya kung ikikwento ba niya sa lalaking estranghero na kaharap niya ngayon ang tungkol sa malungkot niyang nakaraan. Kung di ka komportable na pag-usapan, Harlet, ay okay lang naman. Hindi kita pipilitin. Iniwan ako ng kalivin ko at sumama siya sa mayamang babae at pati anak ko. Tinangay niya. Napayuko pa si Harlet nang magsimula siyang magkwento. I'm sorry to hear that. Ayan ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong ugaliing humingi ng sorry. Kung hindi mo naman kasalanan. Pasensya na. Nasasanay lang. Anong rason naman ng kalivin mo dati? Para ipagpalit ka sa mayamang babae? Hindi ba obvious? Pinagpalit niya ako dahil mahirap lang ako. Oo nga naman. Ang slow ko talaga pag ikaw kausap ko, no? Halata nga. Yun na nga. Iniwan niya ako dahil mahirap lang ako. Pero hindi ko talaga inaasahan na pati yung anak ko. Tatangayin niya. Sinubukan mo bang hanapin sila pagkatapos kang iwan? Oo. Kaya nga ang ending, naging palaboy-laboy ako. Dahil hindi ko namalayan na nauubos na pera ko pala. Kakahanap sa wala. Nataranta naman si Harvey nang makita ang biglang pagbuhos ng luha ni Harlet. Dahan-dahan niyang dinampi ang kanyang palad sa likod ng dalaga. Nang maramdaman niyang walang reaksyon ang dalaga, marahan niyang hinagod ang likod nito. Ngayon, hihingi na ako ng pasensya sa'yo. Kung di ako nagtanong, hindi ka iiyak. Pasensya na, Harlet. Okay lang. Kahit naman di ka magtanong, bubuhos at bubuhos talaga ang mga luhang naiipon sa mga mata ko. Sa totoo lang, pagod na rin ako magpanggap eh. Ni walang makaintindi sa sitwasyon ko. Ni walang makaintindi kung gaano kasakit mahiwalay ng ilang taon sa anak. Tinuturok kaya ang puso ko. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, Harlet. Pero kung gusto mong magpatulong sa akin, nandito lang ako. Bakit mo naman ako tutulungan? Pangalawang beses pa lang natin na mag-usap ha. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Kahit na hindi kita lubos na kilala. Alam kong mabuting tao ka, Harlet. At alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Paano mo naman nasabi? Dahil sa mga mata mo, Harlet. Ang mga mata mo na hindi nagsisinungaling. At ang mga mata mo na ang nagsasabi kung gaano kakalungkot. Pinunasan ni Harlet ang luhang natuyong na sa pisngi niya at ngumiti kay Harvey. Ang hirap lang kasing tanggapin yung sitwasyon na meron ako, Harvey. 9 na buwan kong iningatan sa sinapupunan ko yung anak ko. 9 na buwan at ilang oras kong nilabanan ng bingit ng kamatayan para maipasilay ko sa kanya kung gaano kaganda ang mundo natin. Pero lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ko ay nawalan lang sa isay ng tangayin ng walang hiyang lalaking yun, ang anak ko. Nakangiti man si Harlet ngunit mababakas ni Harvey ang sakit sa mga mata nito. Alam mo, kaya siguro iniwalay sa'yo ang anak mo. Dahil may magandang plano ang tadhana para sa kanya. Wala nang mas ikakaganda pa ang plano ko para sa anak ko, Harvey. Marami akong pangarap para sa anak ko. Marami akong nais gawin at mangyari. Alam ko naman yun. Pero sabi mo nga, di ba? Pinagpalit ka sa mayaman ng dati mong ka-live-in partner. At tinangay pati anak nyo. Oo. Baka iniisip ng asawa mo ang kapakanan ng anak mo. Baka iniisip niya na pag iniwan niya yun sa'yo, mapapabayaan mo o kaya hindi mabibigyan ng sapat na nutrisyon na kailangan ng bata
Anong akala mo sa akin? Pababayaan ko sarili kong anak? Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ko hahayaan na makaramdam ng gutom o magkasakit ang anak ko. Kalma. Alam ko naman yun, Harlet. Pero, hindi kasi sa lahat ng oras. Pagmamahal at pagsasakripisyo lang ang kailangan ng mga bata. Oo, sabihin na nating malaki ang impact sa kanila, yung sakripisyo natin. Pero paano kung magkasakit sila? Paano kung tumuntong na sila sa tamang edad at kailangan na nilang mag-aral? Ang tanong, kaya mo bang suportahan ang lahat ng iyon? Napayuko naman si Harlet dahil sinabi ni Harvey. Aminado siyang natatakot din siya para sa future ng anak niya, pero hindi iyon rason para ilayo sa kanya ang kanyang anak. Aminado ako. Nang mabuntis ako, lahat ng nabanggit mo, lahat yan, kinatakot ko. Maging ang pagpapalaki sa anak ko, kinatakot ko. Pero hindi mo pwedeng i-underestimate ang isang ina, Harvey. Hindi niyo pwedeng maliitin ang mga ina na handang gawin ang lahat para lang sa anak nila. Wala kang alam kung gaano kahirap maging ina. Ramdam ko yon. Kahit na hindi ko nakasama ng matagal ang anak ko. I'm sorry. Masyado ko nga sigurong in-underestimate kayo. Pasensya na, Harlet. Ayos lang. Huwag mo nalang uulitin dahil pangit pakinggan. Oo, pasensya na talaga. Ganoon talaga siguro kapag nababayaan ng magulang. Natatawang sambit naman ni Harvey na bahagya namang tinignan ni Harlet ang binata. Mukhang mahaba-haba ang pinag-uusapan natin at aabutin tayo ng tilaok ng manok. O ikaw, kwento ka na. Nakakaya, leche. Ngayon ko pa talaga nahiya, no? Ang totoo niyan, grandparents ko ang nagpalaki sa akin. Simula kasi nung maghiwalay ang parents ko, ni isa sa kanila, ayaw akong kunin. Ayaw nila ng obligasyon, kaya bata pa lang ako. Minulat na ako ng realidad na hindi lahat ng magulang ay mabuti. Totoo. Mabuti na lang talaga yung magulang ko. Sobrang bait. Nasa na sila? Patay na sila. Oh, sorry to hear that again. Ayos lang. O, kwento ka pa. Katulad ng ex mo, nag-cheat rin yung father ko. Pero hindi naman rich yung babae. Sadya lang talaga siyang mahal ng tatay ko. Magmula nun, naging magulo na ang buhay ko. Bakit naman? Tumira ako sa bahay ng nanay ko, pero di ko maramdaman ang presensya niya. Dumating din sa punto na nagkasakit na ako at lahat-lahat, pero wala pa rin siyang pakialam. Tanging mga katulong ang nag-asikaso sa akin that time. Kaya nagpasya ako na sumama kay dad dahil kinukuha niya rin ako. Anong nangyari? Ganoon din. Hindi nga ako naging invisible, pero kadalasan lahat ng oras niya ay sa bago niyang asawa. Wala akong mahanap na kalinga. And mabuti na lang at kinuha ko ng grandparents ko sa mother side. Kung hindi, baka naging palaboy na lang din ako kagaya mo dahil nagbabalak na ako noon na maglayas. Kaya pala ganoon ka nalang magsalita kanina, no? Naiintindihan naman kita. Grabe naman yung mga magulang mo. Nagawa ka talagang hayaan ng ganon-ganon lang? Oo. Hiniling ko na nga lang sa langit na sana hindi na lang ako pinanganak. Kung ganoon lang naman pala ang mararanasan ko. Sobrang tragic para sa akin nun. Heto pagkain. Kain ka muna. Masyado na tayong madrama na ito. Di na ako sanay dito eh. Natawa naman silang pareho at nagsimula ng kumain. Ang totoo niyan, gumaan ang pakiramdam ko matapos ko makwento ang lahat ng pinagdaanan ko, Harlet. Ha? Bakit naman? Wala ka bang ibang mapagkwentuhan? Wala ka bang kaibigan or girlfriend? May kaibigan ako, pero hindi ko ugali magkwento.
At wala akong panahon magkaroon ng girlfriend. Wow, pero pag sa akin, batak ka magkwento, ano? Magaan kasi sa pakiramdam kapag sa hindi mo kakilala ka nagkwento ng bigat ng dibdib mo. Sabagay, agree ako riyan. Ako rin naman, gumaan yung pakiramdam ko eh. Matapos kong magkwento sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat din dahil pinagkatiwalaan mo ako. Magkwento ka pa. Pero bakit nga pala hindi ka na nag-asawa? Simula nung iwan ka ng ex mo. Dahil mas priority ko ang mahanap ang anak ko. Wala na akong oras para makipaglandian pa. Mahal na mahal mo talaga yung anak mo, no? Sobra. Mahal na mahal ko siya higit pa sa buhay ko. Sana ganyan din yung nanay ko, no? Hindi ko man lang narinig na sabihin niyang mahal niya ako. Hindi ko man lang naramdaman na she care for me. Sambit ni Harvey at muling bumalik ang sakit ng nakaraan na dulot ng mga magulang niya. Hindi mo ba siya tinanong kahit na isang beses man lang? Hindi. Wala nang panahon para matanong ko pa siya. Bakit? Nasaan ba siya? Buhay pa naman siguro siya, tama? Hindi. Patay na siya. Namatay siya. Kasama yung bagong asawa niya. Dahil na-hold up ang bangko na pag-aari niya. Muling bumalatay ang lungkot sa mga mata ni Harvey. Bahagya namang napalabi ang dalaga dahil hindi siya sanay na makitang malungkot ang binata. Anong nangyari? Paano sila namatay? Sabay pa talaga? Nagtanim kasi ng bomba yung mga hold-upper at kinapos sila sa oras para makalayo sa lugar na yon. Kaya yun, nadamay sila. Pasensya ka na. Alam kong masakit yun para sa'yo. Kahit na hindi ka niya trinato ng maayos. Ayun na nga eh. Bakit kailangan ko pang masaktan ng sobra? Kahit na galit na ako dahil sa pagpapabaya niya sa akin. Dahil siya pa rin ang nanay mo, Harvey. Siya pa rin ang nagluwal sa'yo. At siya rin ang rason kung bakit mo nasilayan ang napakagandang mundo at napakaingay din. Siya rin ang rason kung bakit narito ka sa harapan ko. Dahil kahit pagbalik-balik na rin man ang mundo, nanay mo pa rin siya at magkadugo pa rin kayo. Dugo at pawis niya ang rason kung bakit ka nabubuhay sa mundong ibabaw, bukod sa Diyos. Hindi naman makapagsalita si Harvey. Tinignan niyang mabuti si Harlet. Masyado nitong minulat ang kanyang mga mata para sa mga bagay na sarado pa ang isipan niya. Masyado nitong dinala siya sa realidad kung saan mas nanaig ang pagpapatawad at binuksan nito ang isipan niya upang mas lalo lang maintindihan na hindi lahat ng taong madaraanan niya sa kalsada ay masasamang tao. The best ka talaga, Harlet. Grabe. Wala yon. Ang totoo, hindi halata na ganoon kalalim ang pinagdadaanan mo. Kasi kung titignan ka sa mga mata, sobrang saya mo. Ganun ba? Ganito siguro kapag may inspirasyon sa buhay. Wow, may asawa ka ano? Wala, pero may anak ako. Ha? Single dad ka? Siguro ganoon na nga. Natatawang sagot ni Harvey kay Harlet. Muling nagpaalam si Harvey kay Harlet na uuwi na dahil kailangan niya pang bigyan ng oras ang kanyang anak. Nang makaalis si Harvey, muling tinapa ni Harlet ang kanyang gitara. May malungkot rin palang bilyonaryo. Akala ko kapag mayaman ka, puro saya na lang yung mararamdaman mo. Dahil wala ka nang ibang iisipin kundi ang trabaho. Pero hindi ko inaasahan na mas malungkot ang buhay kapag mayaman ka. Sambit pa ni Harlet habang inaalala ang mukha ni Harvey na napakalungkot. Nagsasalita ka na naman ng mag-isa, Harlet. Duda na talaga ako sa'yo. Hindi ka lang siguro pulubin, no? Baliw ka rin, ano? Anong ginagawa mo rito, Iska, ng gantong oras?
Aswang ka ba? O isa ka sa mga kawatan? Hindi ano. Nandito ako para magpatulong ulit sa assignment ko. Dating gawi. Bukas ang bayad. Deal? Masyado nang malalim ang gabi para pumunta ka dito para sa assignment mo lang. Paano kung mapahamak ka? Ang dilim pa naman sa iskinitang daraanan mo. Naku, wala yun. Masyado lang magulo ang utak ko sa bahay. Kaya gusto ko rin ng sariwang hangin. Bakit? May nangyari ba? Pinagalitan ka na naman ba ng nanay mo? Si Iska ay naging kaibigan ni Harlet nang minsan niya itong tinulungan sa 3 lalaking humarang sa dalaga. Kaya naman simula noon, naging magkaibigan na sila ni Iska at hindi alintana ang pagiging pulubi ni Harlet. Hindi lang sermon, Harlet. Pressure din. Masyado na akong pinipressure sa career na kukunin ko. Sa career na hindi ko naman gusto. Hindi mo ba sila sinubukang kausapin? Sinubukan naman, pero ayaw nilang makinig, kaya hindi na ako umulit. Wala akong boses pagdating sa bahay, Harlet. Wala akong karapatan, bumoses. Huwag mong sabihin yan. Lahat tayo may karapatang bumoses, magreklamo at tumanggi. Hindi sa lahat ng oras, puro oo ang sagot mo. Matuto ka namang humindi. Matuto kang tumanggi at matuto ka rin depensahan ang sarili mo sa mga taong nangaabuso sa'yo. Hindi ko alam kung paano. Minsan ko na kasing dinepensahan ang sarili ko pero ako pa rin ang lumabas na masama sa huli, Harlet. Ganon talaga. Wala ka namang magagawa kung may mga side comments kang matatanggap galing sa kanila. Ang akin lang, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya ka nalitiktahan lang ng mga magulang mo dahil nasa tamang edad ka na. Hindi mo pa rin kayang maging independent. Nakakatakot kasi ang mundo. Nakakatakot maging mag-isa. Baka magaya ako sa'yo. Tanging pamilya ko na lang ang kakampi ko, Harlet. Pero isa rin sila sa dahilan kung bakit ako nagsasuffer ng ganito. Hindi man lang nila hinahayaan na marinig ang side ko. Masyado silang selfish pagdating sa mga anak nila. Nataranta naman si Harlet nang makita ang magkakasunod na pagbuhos ng mga luha ni Iska. Hindi siya sanay sa gantong eksena. Hindi siya sanay na iyakin dahil ang nakilala niyang Iska ay masyadong masiyahin, bagay na malayo sa Iska na kaharap niya ngayon. Ang totoo niyan, hindi ko alam ang sasabihin, Iska. Bukod kasi sa hindi ako sanay na malungkot ka sa tuwing lumalapit ka sa akin, ay hindi ko pa nararanasan ang mga naranasan mo. Pero ang maipapayo ko lang sa'yo, kausapin mo ng masinsinan ng magulang mo. Pero hindi sila nakikinig. Hindi nila ako pinapakinggan. Wala silang pakialam sa opinyon ko, sa side ko. Subukan mo pa rin. Baka naman nung una kaya ayaw ka nilang pakinggan dahil alam nila na hindi mo pa kaya. Try mo kaya ngayon. Wala namang magulang na gumagawa na ikakapahamak ng anak nila. Kaya kung masyadong istrikto mga magulang mo para sa ikabubuti mo, ay pagmamahal na rin nila yan. Sigurado ako. Paano kung yung tinatawag nilang ikabubuti ko o pagmamahal para sa akin ay sumusobra na? Nakakasama na, nakakasakal na, at parang gusto ko na lang mawala sa mundo. Ang totoo niyan, maraming kagaya mo na may istriktong magulang at hindi kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Kaya mas mainam na kausapin mo sila. Ipaliwanag mo lahat ng concerns mo. Trust me, may malawak na pangunawa ang mga magulang natin. At mahal ka ng magulang mo. Ang sakit kasi nilang magmahal Pero salamat. Habang tumatagal, gumagaling ka na mag-advise The best ka talaga, Harlet. Siyempre, ako pa ba? Umuwi ka na. Kausapin mo ng mga magulang mo. O kaya naman, hayaan mo maging istrikto dahil ikabubuti mo yon. Ganoon kasi mag-express ng pagmamahal yung ibang mga magulang sa pamamaraang ikakasakit ng mga anak nila. Kabahan ka na kapag hindi na istrikto yung mga magulang mo sa'yo. Sure ako na wala na yung pakialam.
Natawa naman si Iska sa huling sinabi ni Harlet na tila nananakot ang tono. Sira ulo? Ayoko kayang mawalan ng pagmamahal yung magulang ko sa akin. Titiisin ko na lang yung pagiging istrikto nila. Thank you, Harlet. Kakausapin ko sila bukas. Sobrang helpful ng advice mo. Mabuti na isipan kong pumunta rito. Totoo. Kung hindi, nabaliw ka nakakaisip ko anong klaseng suicide ang gagawin mo. Char! Nagbabalak na sana. Salamat talaga, Harlet. Bukas ulit. Masayang umalis si Iska at tumungo sa bahay nila habang si Harlet naman ay nagsimula na mag-ayos ng mahihigaan sa kariton. Lumipas muli ang mga araw, linggo at buwan at mas naging malapit pa si Harvey at Harlet sa bawat isa. Halos araw-araw din na binibisita ni Harvey si Harlet para hindi maramdaman ng dalaga na mag-isa lang siya. At habang patagal ng patagal, nagsimula ng umusbong ang nararamdaman ni Harvey para kay Harlet, bagay na ikinabahala niya. Alam ng binata na hindi siya magugustuhan ng dalaga dahil sa estado ng kanyang buhay, kaya't minabuti niyang ilihim na lamang ito. Mukhang ang lalim ng iniisip mo Harvey. May problema ka ba? Tanong niya kay Harvey isang gabi nang minsang dalawin siya ng binata. Ay, wala ito. Tungkol lang sa business. Hindi na ako magtatanong pa. Hindi ako maalam sa business Pero, ang galing mo magturo kung paano maggitara. Ang galing mo rin kumanta. Diyan lang naman ako magaling sa pagkanta at paggitara. Diyan lamang ko nag-e-exist, pero hindi sa bagay na kaya mo. Hindi ako maalam pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang totoo niyan, sobrang hirap. Yung tipo na hindi mo nahihilingin pang magpahinga dahil tambak yung trabaho mo. Hindi rin naging madali. Nabutin ko yung kinalalagyan ko ngayon. Walang beses rin akong nadapa, pero 9 na beses ako na bumangon. Anong ibig mong sabihin? Hindi naging madali ang pinagdaanan ko, Harlet. Hindi kasi inheritance ang kayamanan na meron ako Sarili kong sikap ang nagpundar ng kung anong meron ako ngayon. May naiwan sa akin ang mga magulang ko na mana, pero hindi ganoon kalaki. Sapat lang para mamuhay kaming dalawa ng anak ko. Kaya sinikap kong mapagtagumpayan ang gusto ko. Nag-invest ako ng marami, pero maraming beses din ako na na-scam. Maraming beses akong sumuko, pero maraming beses din na pinili kong magpatuloy. Dahil sa mundong kinabibilangan natin, Harlet, kapag mahina ka, talo ka. Tila hinaplos naman ang puso ni Harlet sa kwentong iyon ni Harvey. Hindi niya inaasahan na ganoon kabuti ang puso ng bilyonaryong nasa harap niya. Teka nga lang, ano nga pala buhay mo dati, bago mo nakilala ang ex mo? Ang totoo niyan, dati akong singer. I mean, vocalist ako sa isang banda. Hindi siya gaano kasikat pero kumikita naman kami araw-araw dahil palagi kaming may gig. Kaya pala ang ganda ng boses. Literal na vocalist ka pala. So anong nangyari? Kung kailan naging matunog yung banda, saka naman ako nawala ng gana sa lahat. Bakit? Dahil ba sa anak mo? Oo. Tinalikuran ko ang pagbabanda ko. At sinimulan kong hanapin yung anak ko. I give up on my dream for my child. I give up my future because my new beginning as my child. I'm sorry. No need to sorry. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo nang ugaliin na mag-sorry. Paano ba naman? Umi-English ka na. Baliw, umuwi ka na nga. Inaantok na ako. Sige, uuwi na ako, Harlet. Maraming salamat sa oras mo Sobrang saya ko talaga kapag nakakausap kita. Wala yon. Naku, huwag ka lang talagang ma-inlove sa akin Bakit naman? Dahil pag nagkataon,
Para akong si Cinderella, na isang marungis na alipin na napangasawaan ng isang prinsipe. Sira ka talaga. Hindi naman ako prinsipe katulad ng sinasabi mo. Mayaman ang prinsipe na kagaya mo. May mabuting puso at sobrang bait nito. Pero ang prinsipeng sinasabi mo ay naisayaw si Cinderella at na-love at first dance siya rito. Na-love at first heard ka rin naman sa akin Biro pa ni Harlet, ngunit biglang sumeryoso ang tingin ni Harvey. Paano kung sabihin kong tama ka? Saan, Harvey? Na-love at first heard and sight ako sa'yo. Humagalpak naman ang tawa si Harlet na animoy nakarinig siya ng mabentang joke galing kay Harvey. Ang lakas ng amats mo, no? Umalis ka na nga. Sobrang antok ka na kasi kaya siguro kung ano-ano na lang sinasabi mo. Tss, ewan ko sa'yo. Sibat na nga lang ako. Lumipas muli ang ilang araw, ang ilang linggo. Ngunit hindi nagparamdam si Harvey kay Harlet. Aminado ang dalaga na hindi na siya nasanay na wala ang presensya ni Harvey sa tuwing sasapit ang 12:00 ng madaling araw. Ngunit nang muling sumapit ang 12:00 ng madaling araw, muli niyang nakita ang magarang kotseng huminto sa harap niya at iniluwan nito ang napakagandang ngiti ni Harvey. Hey, Harlet. Long time no see. Oo nga, akala ko rin nakalimutan mo na ako. O kaya naman, naumpog na yung ulo mo na wala kang mapapala sa akin. Ganyan mo ako na miss. Naks. May improvement naman pala ako sa'yo eh. Sira ka talaga, no? Anong sadya mo rito? Wala naman. Gusto lang kitang makita. Dahil sobrang nakakapagod ang 2 linggo na business trip ko sa Europe. Nice. Kaya pala hindi ka nagagawi rito. Kumusta naman? Ayun. Nakakapagod. Mabuti na lang talaga at sa tuwing makakaramdam ako ng pagod, ay may kalsadang handang pumawi nito at may isang napakagandang pulubi ang madaratnan ko na makapagpapawi ng pagod ko. Hanep? Ayan na ba yung epekto ng Europe sa'yo? Masyado kayatang naging corny. Seryoso, Harlet. I'm willing to help you. Willing ako na bigyan ka ng trabaho at matutuluyan para makapagsimula ka ulit na makabangon muli. Bakit mo naman gagawin yon sa tulad kong nakatira sa lansangan? Dahil sa loob ng 3 buwan, Harlet, unti-unti ko nakikita kung gaano kakabuti at sa loob ng 3 buwan, hindi ko na malaya ng sarili na unti-unti na rin nahuhulog sa'yo. Ha? Alam mo naman na hindi tayo pwede, Harvey. Alam ko, kaya nga narito ako at handa kang tulungan para makabangon muli. Yung tipong di mo natatanggihan yung pag-ibig ko sa'yo. Pasensya na, Harvey, pero hindi ko kayang tanggapin ang tulong mo. Bakit naman? Gusto talaga kitang tulungan para mahanap mo ng anak mo. Salamat, Harvey, pero gusto ko munang hanapin ang sarili ko ulit. Kapag handa na ako, saka na ako pupunta sa'yo. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo na nandito lang ako palagi. At handa kitang tulungan sa kahit na anong paraan mo pa gusto. Harlet, ganoon ka kahalaga sa akin. Maraming salamat, Harvey. Napakabuti mo. Niyakap naman ni Harvey si Harlet. Hindi gumalaw si Harlet ng mga sandaling iyon. Dahil ng mga panahong pagod siya, ay tanging mga bisig lamang ang gusto niya para mapawi ang lahat ng pagdududa niya sa kanyang sarili at maging ang mga pagod na nararamdaman niya. Ngunit iyon na pala ang huli nilang pag-uusap ni Harlet dahil muling naging busy si Harvey sa kanyang kumpanya. Lalo nang bigla itong tumumal. Palugin na ang kumpanya niya at kailangan niya ng dobleng trabaho para maiangat ito. Gustong-gusto kitang puntahan, Harlet. Gusto kong ikwento ang lahat ng nangyayari sa kumpanya ko. At gusto kong marinig ang mga magaganda mong payo para maibsan lahat ng pagod ko. Pero hindi ko alam kung paano. Wala na akong oras pa para
lumabas ang opisina ko. Malungkot na sambit ni Harvey habang nakatutok pa rin siya sa screen ng laptop niya. Kung gusto, maraming paraan. What the? Kanina ka pa ba riyan, Aldrin? Sakto lang. Sino si Harlet ha? Yung pulubing na kilala mo 3 months ago? Yeah. At di siya bastang pulubi lang, Aldrin. Siya ay espesyal sa akin. Sagot niya sa matalik na kaibigan. Hindi mo ba inalok ng tulong? O kaya naman alokin ng kasal para may nanay na yung anak mo? I told you, she's different. Ilang beses niya na akong tinanggihan. Yung mga alok ko na alam kong mas ikagaganda ng buhay niya. Lahat yun, tinanggihan niya. Bakit naman? Lakas rin ang loob niyang tumanggi ng grasya, ano? Kaya nga ako humangan ng sobra sa kanya eh. Hindi siya katulad ng ibang babae na iti-take advantage ang katulad ko. Iba siya, pre. Ibang-iba siya. Siya yung tipo na kahit latagan mo ng 100,000 piso, titignan niya lang ito. Ngingitian ka, pero hindi niya kukunin. Nakakadiri ka. Nakangiti ka pa talaga habang nagkukwento. Ganyan kalakas ang tama mo sa pulubi. Eh ano naman? Wala namang problema kung magkagusto ako sa kanya, di ba? Wala nga, pero bakit sa pulubi pa? Sa daming babaeng nagkakandarapang magustuhan mo, sa pulubi ka pa babagsak. Naiibang ka na ba? Eh paano kung malaman niya ng mga empleyado mo? Ano na lang ang sasabihin nila, Harvey? Na mababang standards mo sa pagdating sa babae? Tss! Ay, ano bang pakialam ko sa opinyon ng iba, ha? Ano bang pakialam ko sa sasabihin nila? Para sa akin, si Harlet na ang babae na matagal ko nang hinihintay. Aanhin ko ang mga babaeng nakakagusto sa akin kung di ko makita ang kabutihang puso na kay Harlet ko lang naman natagpuan. Aanhin ko ang mga babaeng anak mayaman nga kung wala itong alam pagdating sa loob ng bahay. Mag-isip ka rin, Aldrin. Kung makakapangasawa ka ng mayaman pero walang ibang alam kundi puro paganda lang. Aba, huwag na lang. Ang dami mo namang sinabi. Oo na, malakas na tama mo kay Harlet. Kung ako sa'yo, puntahan mo na. Bago ko pa yan hanapin sa lansangan. Masamang tingin ang pinukol ni Harvey sa kaibigan at nagsimulang ayusin ang mga gamit niya. 1 buwan na rin na hindi niya nasisilayan ang mga ngiti ni Harlet at 1 buwan na rin buhat nang hindi niya naririnig ang matunog na tawa nito. Ngunit nang dumating siya sa pwesto ni Harlet, wala roon ang dalaga, maging ang kariton nito. Magandang gabi po. Nakita niyo po ba yung babaeng palaging nakapwesto rito? Tanong pa ni Harvey sa isang matandang pulubi. Nako hindi ko alam. Baka naman humanap ng makakain. Ganun po ba? Sige po. Maraming salamat po. Sagot niya rito at nagpa siya ng antayin na lamang si Harlet. Ngunit 3 oras na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Harlet. Nang makaramdam na ng antok si Harvey, nagpa siya na siyang umuwi at babalik na lang kinabukasan. Ganoon na nga ang nangyari. Bumalik nga ng mas maaga si Harvey sa pwesto ng dalaga. Ngunit hindi pa rin niya ito naabutan hanggang sa umabot ng 1 linggo na pabalik-balik siya sa pwesto ni Harlet. Ngunit walang Harlet siyang naabutan. Hindi mo pa rin ba nakakausap si Harlet? Hindi pa. Tingin ko, kailangan ko na siyang ipahanap sa tauhan ko. Wow! Grabe talaga ma-in love. Sige, ipahanap mo na baka matagpuan mo. Hindi ko yata kayang mawala siya ng tuluyan sa akin, Aldrin. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako sa paghahanap, Harvey. Maraming salamat, pare. Oh, anong balita, Aldrin? May lead na ba kayo kung nasan si Harlet? Wala pa, pare. Ang hirap naman hanapin ang minamahal mo. Ganun na nga. Pero malakas ang kutob ko na muli ko siya makikita, Aldrin. Ganun din ako. Kaya sumama ka muna sa akin sa isang charity concert para naman malibang ka. Puro ka trabaho at maghanap kay Harlet.
Baka mahalata na ng anak mo na malungkot masyado ang buhay mo. Ulol, kailan ba yan? Kasalukuyan silang nasa fine dining restaurant ngayon para sa isang business meeting. Bukas, baka may matipuan ka. Never. Text mo sa akin yung exact location para makapunta ako. Ayos! Tiyak na matutuwa na naman ang mga babaeng gusto ko makita. Manahimik ka nga riyan. Wala akong oras para mambabae. Saway pa niya sa kaibigan na may nakakalokong ngisi. Kinabukasan, maagang naghanda si Harvey para sa charity concert na tila may sigla siya ngayong araw. Nox, mas maaga ka ba kaysa sa inaasahan ko ah. Baka maabutan ako ng traffic kapag tanghali na ako umalis sa bahay. Sabagay, halika na at ihatid na kita. Sa magiging table mo. Yung mga kasama mo pala sa table bigatin at chika babes na rin para naman mas ganahan ka. Tandanan mo nga ako, Aldrin. Di naman ikaw mabiro. Natatawang sagot pa sa kanya ng kaibigan nang akmang babatukan na siya nito. Kasalukuyan nang nakapwesto si Harvey habang hinihintay magsimula ang charity concert. Kaya nang magsimula na ito, bagot na bagot siyang nakatingin lamang sa entablado habang nagsasalita ang MC sa unahan. Bakit ka nakabusangot riyan? Di ka ba nagagandahan sa MC? Hindi. Nakakabagot ang gantong event. Pwede na ba akong umuwi? Anak nang, di pa nga nagsisimula, uuwi ka na. Antayin mo namang makapag-perform ang banda namin, Harvey. Wow. Bakit ko nga ba nakalimutan na isa kang sikat na vocalist sa banda nyo? Ay, sige na nga lang. Puro ka kasi harlot kaya nakalimutan mo na ako. O siya, kami na unang magpa-perform. Ay, wag na wag kang iibig sa girl vocalist namin ah. Sa akin na yun pare. Biro pa ni Aldrin sa kanya. Tanging masama ang tingin na pinukol ni Harvey sa kaibigan. Nang magsimula ng magtipa ng gitara ang kasamahan ni Aldrin, biglang nabuhay ang puso ni Harvey. Na tila ba sa likod ng usok na yon, kilala niya ang taong may hawak ng gitara habang nakaharap ito sa mikropono. Mas lalong tumindig ang kanyang balahibo nang makitang ang babaeng pulubi na ilang buwan na niyang hinahanap at ilang buwan na ring gumugulo sa kanyang isipan ay narito sa harapan niyang nakangiti habang nasa entablado at may magarang kasuotan. Hindi na marungis, ngunit puno pa rin ng lungkot ang mga mata. Harlot? Mula sa sariling bulong niya sa kanyang sarili. Nang magsimula ng kumanta si Harlot, doon na nakumpirma ni Harvey na siya nga ang pulubi na nagpatibok ng kanyang puso. Masayang kumakanta sa entablado si Harlot habang kaduwet nito ang kaibigan ni Harvey na si Aldrin. Nang matapos ang kanta, agad na pumunta si Harvey sa backstage. Harlot! Humahangos na tawag niya. Harvey? Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo rito? At bakit bigla ka na lang nawala nang hindi nagpapaalam sa akin, Harlot? Ikaw rin naman na. Halos isang buwan mo akong hindi pinuntahan sa kalsadang pansamantala kong tinawag na tahanan. Wow! Teka nga lang. So, yung Harlot na pulubi at tong si Harlot na vocalist namin ay iisa? Singit naman si Aldrin sa dalawa. Oh, Aldrin. What a small world naman, Harvey! Ang babaeng gumulo ng isipan mo at ang babaeng matagal mo nang pinapahanap ay si Harlot lang pala. Ang tinaguri ang a girl who ran away na vocalist ng banda. Ano bang pinagsasabi mo riyan, Aldrin? Umalis ka na nga muna. Tara, Harvey. Sa labas na tayo mag-usap. Mabuti pa nga lang. Labas muna kami, Aldrin. Pagpapaalam niya sa kaibigan. Nang makalabas sila doon, hinarap muli ni Harvey si Harlot. Kumusta ka na, Harlot? I'm fine so far. Nakabalik na rin sa banda na matagal ko nang tinalikuran. Good to know that. Kaya ka ba umalis sa kalsadang yun para dito? Oo.
Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag nahanap ko na yung sarili ko, ay hahanapin kita. Pero mukhang ikaw yung unang nakahanap sa akin. Hindi rin. Ang hirap mong mahagilap. At saka, parang hindi mo naman ako hinahanap. Hahanapin pa lang sana kita para ipaalam sa'yo na natagpuan ko na yung sarili ko. Sa paanong paraan mo naman natagpuan ang sarili mo? Nang makilala kita, Harvey, natagpuan ko na sarili ko nang makilala kita at iparamdam mo sa akin na kahit wala akong narating sa buhay, handa mo akong tanggapin. At kahit na anong klaseng estado ng buhay ang meron ako, kaya mong yakapin ang mundo ko. Maraming salamat. Grabe ka naman magpakilig, Harlet. Dapat magagalit pa ako dahil ilang buwan kang nawala. Tapos ganyan ka pa sa akin ngayon. Wala na. Tunaw na ang puso ko. Ganoon kalakas ang impact ko sa'yo? Grabe naman. Ganoon kita kamahal. Mahal agad. Lakas naman ng trip mo, Harvey. Wala eh. Tinamaan na talaga ako sa'yo, Harlet. At ngayong natagpuan na natin ang bawat isa, ayoko nang pakawalan ka pa. Ito ba ang tinatawag na billionaire obsessed with me? Si Raulo, grabe. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ngayon lang? So, nung panahong pulubi ako, literal na pangit ako? Hindi I mean, mas lalo kang gumanda ngayon. Ngayong nakaayos ka. Bolerong CEO ka pa talaga, ano? Kapag ako pinagselosa ng anak mo, lagot ka talaga sa akin. Hindi yan. Sure ako na magugustuhan ka nun. Dahil parehas kayong maganda. Oo na lang. So, tayo na ba? Kanina pa nga tayo nakatayo Harvey. Ano ba yan? I mean, kung girlfriend na ba kita? Naniligaw ka ba sa akin? Kailangan pa ba nun? Aba malamang. Try mo kayang itanong yan sa ibang babae. Baka sakaling maging syota mo kaagad. Emberna ka naman? Ito naman, hindi mabiro. Oo naman, liligawan kita. Kaya mamaya magde-date tayo. Ha? Bakit mamaya pa? Pwede naman ngayon na. Total, gutom naman na ako. Dalhin mo lang ako sa kahit na karinderya lang. Hindi yung puro ka lang dyan kakornihan. Natawa naman si Harvey sa kanyang sinabi at muling bumalik ang sigla ng puso niya nang sa wakas natagpuan na niya ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Good morning, Harlet. Excited ka na ba sa date natin? Ha? Anong date naman? May usapan ba tayo ngayong araw? Ha? Wala. Pero sabi mo, ligawan kita, di ba? Oo. Ano naman connect doon? Ngayong araw ako magsisimula ng panliligaw sa'yo ng formal. At araw-araw din kitang i-date. Aba, siraulo ka ba? Parang wala tayong trabahong pareho, ano? Tantanan mo nga ako sa kagaganyan mo. Mamaya mabilis ka magsawa din sa akin Napasimangot naman si Harvey sa kabilang linya. Kasalukuyan niya kasing kausap si Harlet at nadismaya ito sa kanyang narinig. Hindi ko yata kayang di ka makita ng isang araw, Harlet. Kaya mo yan, nag-iinarte ka lang. Grabe. Sobrang tigas naman ng puso mo. Wala pa man tayo, sinasaktan mo na ako. Bona ka talaga, no? Hindi pa man tayo, demanding ka na, Harvey? Harlet naman, please. Fine. Pero, after work hours lang tayo pwede magkita, ha? Kapag nasa trabaho tayo, walang text-text na nagaganap. Tamad kaya ako mag-reply. Tuwang-tuwang napasigaw ng yes si Harvey kay Harlet na animoy nanalo siya sa loto. Kaya naman, nang gabi ring iyon, excited na siyang makita ang dalaga. What do you think, baby? Pogi na ba si Daddy? Yes, Daddy! Super pogi! Sino po ba pinapapogian mo, Daddy? Napangiti siya sa naging tanong ng anak niya. Ang magandang babaeng nakilala ni Daddy. Sa kalsada, Hillary. Yes, Daddy! Good luck! Thank you.
Behave ka kay Yaya, okay? Ginitian naman siya ng anak niyang si Hilary. Bahagya niya pang kinurot ang pisngi ng bata bago tuluyang lumabas ng mansyon. Muli niyang sinapat ang sarili bago niya kinuha ang cellphone para i-text si Harlet na papunta na siya sa studio ng dalaga. Ang aga mo naman? Wala ka bang gagawin sa kumpanya mo? Wala naman. Baga ko lang tinapos ang lahat ng kailangang tapusin para makasama kita kaagad. Napakahaliparot mo talaga, ano? Mabuti na lang, hindi ka natatarayan ng anak mo niyan. Supportive si Hilary. Hilary ang pangalan niya? Ang ganda naman. Yeah, at excited siyang makita ka. Nakwento mo na ba ako sa kanya? Hindi ba siya nagalit? Hindi naman. Don't worry. Tara na, baka gutom ka na. Medyo, ang dami kasing pinakanta ng mga audience sa amin. Next time, masagahan ko na para mapanood kitang kumakanta. Nakangiting sabi ni Harvey nang makapasok sila sa restaurant. Oo, para mas lalo kang ma-in-love. Tuwang-tuwa ka naman. Sino hindi? Ikaw ba naman ligawan ng isang napakagwapong bilyonaryo? Idagdag mo pa. Nahabulin ako ng mga babae. Humabang na naman siya. Sinasabi ko lang, Harlet. Oo na. Matunog din talaga pangalan mo, no? Puro kabutihan nga naririnig ko. Naks naman. Ganoon talaga kapag mabait na, pogi pa. Hindi na pinansin pa ni Harlet ang binata, ngunit ngumiti ito sa kanya. Nagtagal ng 3 buwan ang panliligaw ni Harvey, hindi dahil mahirap paamuhin si Harlet, kundi dahil naiintindihan niya na hindi madali para sa dalaga na tumanggap kaagad ng panibagong tao sa buhay niya, lalo pa at hindi naging maganda ang nakaraan nito. At sa wakas, tila naging kakampinan niya ang mundo. Dahil kasi sa sunod-sunod na projects at concerts niya, ay nakabangon siya financially at nabawi ang mansyon na nakasanla sa bangko na dati niyang naipundar. Isang araw, tinawagan ni Harlet si Harvey upang imbitahan sa kanyang mansyon at nang araw ding iyon ay balak niya nang sagutin ang binata. Tuloy ka, Harvey. Bahay mo ito? Hindi niya makapaniwalang tanong kay Harlet nang tumambad sa kanya ang napakalaking mansyon. Mas malaki pa ito kumpara sa mansyon niya. Oh, bakit? Hindi ba maganda? Anong hindi? Mas malaki pa to sa mansyon namin. Harlet, grabe. Hindi ko inaasahan na ganito kakayaman. Malaki lang ang bahay, mas mayaman na agad sa'yo? Mas mayaman ka pa rin dahil may sarili kang kumpanya. Hiyang-hiya naman ako sa studio mo na maraming banda, ano? Napaka-humble mo talagang tao. Bilib na ako sa'yo. Tama na, kakasatsat. Tumuloy ka na dahil baka lumamig pa yung niluto ko para sa'yo. Namihilog naman ang mga mata ni Harvey dahil sa narinig. What? Pinagluto mo ako? Grabe. Ganyan ka pala sa manliligaw mo, Harlet. Ganyan ka rin ba sa ex mo dati? Hindi, kaya manahimik ka na. At huwag kang magsali ng ibang tao na hindi naman kasali sa usapan. Pasensya na. At masyado lang akong natuwa. Maupo ka at ipaghahanda kita. Ano ka ba, Harlet? Masyado mo naman yata akong pinapakilig. Uy, wag ah. Dapat akong gumagawa niyan. Dapat ako ang nagpapakilig sa'yo. Ang dami mo namang arte, Harvey. Ayan, kumain ka na para mabawasan yung pagdadaldal mo. Thank you, Harlet. Mas lalo pang namangha ang binata nang matikman niya ang luto ni Harlet. Grabe, ang sarap mo magluto. Pwede na kitang maging asawa, Harlet. Asawa ka agad? Hindi pa nga kita boyfriend. Mahiya ka naman. Pinagtatawanan ka ng mga maids ko. Napahiya namang yumuko si Harvey nang mapansin niyang nakamasid sa kanya ang mga katulong ni Harlet. Pasensya na. Sobra kasing sarap nito eh. Kailan ka pa natutong magluto? High school pa lang yata ako? Bakit? Wow,
Matagal na pala. Bakit hindi chef ang kinuha mong course? Hindi porket masarap ako magluto, mag-aaral na ako ng chef. Hindi ko kaya pinangarap yan. Don't worry. Patatayuan kita ng restaurant kapag mag-asawa na tayo. Huwag ka na mag-aksaya ng pera dahil may pera din naman ako. Kaya ko magpatayo ng 10 resto. Anak ng, ang yabang mo naman. Eh di ikaw na ang mayaman. Oh, nayayabangan ka sa akin? Sinasabi ko lang, no? Ubusin mo na yung pagkain mo at ililibot kita sa buong mansyon. Napangiti naman si Harvey at sinimulang mag-focus sa kinakain niya dahil sa excited na siyang masolo si Harlet. Nang matapos nga silang kumain, inaya niya si Harlet papunta sa backyard kung saan may mini park. Wow, ang ganda naman dito. Oo, favorite spot ko to. Mahilig ka ba sa mapunong lugar? Oo naman, kapag sobrang gulo ng utak ko, pumupunta ako rito para matulog. What? Para matulog lang? Anak ng... Oo, dahil sa pamamagitan ng pagtulog ko, nakakalimutan ko lahat ng problema ko. Ano, gets mo na? Kakatapos pa lang natin kumain, lutang ka na naman. Oo nga. Ang bilis nga naman kaagad mag-init ng ulo mo. Ang slow-slow mo kasi. Sorry na. Masyado kasi akong na-amaze sa ganda ng park nyo. At syempre sa ganda mo. Corny mo? Pagmamahal tawag doon, Harlet. Kaso nga lang, di mo ako mahal kaya hindi mo na-appreciate. Sino naman nagsabing hindi kita mahal? Natigilan naman saglit si Harvey at sandaling prinoseso ang tanong ni Harlet. Matunog pa siyang ngumisin ng magets niya ang ibig sabihin nito. So, mahal mo na ako, Harlet? Oo, Harvey. Ano? Ulitin mo nga, baka namali lang ako ng dinig. Mahal kita, Harvey. Ibig bang sabihin nito, Harlet, ay sinasagot mo na ako? Oo. Girlfriend na ba kita? Oo. At boyfriend mo na ako? Oo, Harvey. Pexman? Leche talaga. Ilang beses pa akong sasagot ng oo, ha? Napakakulit, sinabi ng oo na eh. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Ano ba bang gusto mong marinig? Sorry na. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Grabe. I love you, Harlet. Mukha mo, para kang babae kung makapagsigurado dyan. I love you, Harlet. Mahal din kita, Harvey. Ngunit nagulat si Harlet nang biglang umiyak si Harvey at bigla itong bumulagta. Oh my Harvey! Ano nangyari? Manhang tulong! Natatarantang saad niya habang humihingi ng tulong sa mga katulong sa mansyon niya. Agad na tinakbo ni Harlet si Harvey sa ospital at tinawagan din niya ang kaibigan nitong si Aldrin. Ano nangyari, Harlet? Bakit nahimatay si Harvey? Hindi ko nga alam dyan eh. May sakit pa siyang nabanggit sa'yo, Aldrin? Tanong niya sa kaibigan habang nakamasid sa ginagawa ng doktor kay Harvey. Hindi ko alam. Wala siyang nabanggit sa akin. Ano ba kasing nangyari? Ano bang last na pinag-uusapan niyo? Sinabi ko lang naman sa kanya na mahal ko siya. Tapos ayan, nangyari yan. Bigla na lang siyang bumulagta sa harapan ko. Pambihira naman. Lintik na Harvey yan. Huwag kang mag-alala. Normal yan. Alam ko na kung ano. Paanong normal? Nahimatay na nga siya, di ba? Paano yun naging normal? What if may sakit pala siya pero tinago sa inyo? Believe me, wala yan. Tapos na ang doktor. Tanungin na lang natin siya kung anong nangyari sa bakla kong kaibigan. Palihim na napairap naman si Harlet nang biglang tumawa si Aldrin. Kumusta siya, Doc? He's fine. Bumilis lang ang tibok ng puso niya. Maybe because of excitement or shock. Basta wala namang problema. Ang health niya, even his heart. Normal lang sa taong in love. Natawa pa ang doktor nang sagutin ang tanong ni Harlet.
Pambihira. Sobrang alalang-alala ako sa kanya tapos dahil lang pala sa kilig. Lakas rin talaga ng sapak sa ulo ng kaibigan mo, Aldrin. Grabe. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Normal lang yan sa kanya. Paano mo naman nasabi? Nangyari na rin ba to sa ex niya? Ha? Okay di Walang ex yan. Nahimatay rin kasi siya nung first time siyang tawagin na daddy ni Hillary. Alam mo na, OA. Ibang klase rin palang isang to. Speaking of Hillary, naitawag ko na nga pala sa mansyon nila ang nangyari kay Harvey. Ikaw kasi nataranta tuloy ako. What? Baka naman sa akin mo isisi yung kapalpakan mo. Paano yan? Baka mag-alala yung anak niya. Tito Ninong, where is my daddy? Nagulat si Harlet nang tumingin sa batang babaeng humahangos habang papalapit kay Aldrin. Bigla ring bumilis ang tibok ng puso niya at namasa ang kanyang mga mata. Hillary, sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pupunta rito. Your daddy is okay naman na. But I want to see my daddy, Tito Ninong. And who is she? Bakit siya umiiyak? May masama bang nangyari kay daddy? Turo pa niya kay Harlet na ngayon ay namumula na ang mga mata. Uy, bakit ka naman umiiyak? Baka isipin ng bata, malala ang sakit ni Harvey. Ha? Pasensya na. Hindi ko rin kasi alam kung bakit. Baby, siya si Harlet, ang girlfriend ng daddy mo. Nakita ni Harlet kung paanong lumobo ang pisngi ng bata at sinipat siya nito ng tingin. Inunahan mo naman ako sa pag-introduce kay Harlet sa anak ko, Aldrin. Palit ka rin Gising na pala ang OA na CEO. Kumusta naman? Talagang di nagpaawat ang kabaklaan mo at sa harap pa ni Harlet kumawala. Sabay tawa pa nito. Manahimik ka nga riyan, Aldrin. Hillary, come here, baby. Tawag niya sa anak na lumapit din naman sa kanya. Daddy, how are you? Bakit kasi sinugod here sa ospital? I'm fine, baby. Masyado lang akong natuwa. Daddy, totoo ba ang sabi ni Tito Ninong na girlfriend mo raw ang pretty woman na yan? Yes, baby. Harlet, come here. Hillary, this is Tita Harlet. And Harlet, this is my daughter, Hillary. Hi, Hillary. You're so beautiful. You too po. Can I call you mommy po? Sabi kasi ni Daddy, before na magiging mommy kita soon. Baka ngayon na po yung soon, right, Daddy? Hindi naman kaagad nakasagot si Harlet. Maging si Harvey at Aldrin ay natahimik. Gusto mo ba akong maging mommy? Yes po. Gusto ko na po magkaroon ng mommy. And I want you po to be my mommy po. Mahal na mahal mo po si Daddy Harvey, right po? Oo naman. Mahal ko yung daddy mo. Yay! May mommy na ako! Napangiti naman si Harlet sa bata. Maging si Harvey ay lihim ding natuwa dahil mabilis na nagustuhan ni Hillary ang nobya niyang si Harlet. Nox, mukhang happy family kayo dito So ano ako? Third wheel? Leche, makauwi na nga. Sige pre, thank you. Sabi ni Harvey. Hindi nga nagtagal, naging mas malapit ang loob ni Harlet sa batang si Hillary. At naramdaman muli ni Harlet ang pakiramdam bilang ina. Magaan din ang loob niya sa bata, bagay na ikinatuwa niya. Isang araw, inimbitahan ni Harvey si Harlet sa kanyang mansyon para mag-dinner. Hindi naman nagdalawang isip si Harlet na pumayag. Total, boyfriend niya naman ang binata. Wow! Ang laki naman at ang ganda ng bahay niyo, Harvey. Pamana sa akin to ng mami ko. Dito na kami tumira ni Hillary. Para hindi kami mapalayo pa sa kumpanya ko. Mami Harlet, dito ka na po ba titira, Mami? Hindi pa baby eh. Makikikain lang si Mommy.
Ay, sayang naman po. Pwede po ba i-tour muna natin siya, Daddy? Hindi pa naman po luto ang dinner natin, please. Okay, baby. Let's go, babe. Let's go first po sa room ko, Mommy. I'll show you all my painting. Ganoon na nga ang nangyari. Ipinakita ni Hilary ang kabuuan ng kwarto niya at maging ang mga pininta ng bata. Manghang-mangha naman si Harlet dahil kahit 3 taong gulang pa lang ito ay napakatalentado na. Bata pa lang ay pinapakita na ni Hilary kung anong talento ang meron siya. Sigurado ako na magiging pintor siya paglaki niya. Tingin ko nga rin. Pero marami kasi siyang hilig eh. Gusto ko nga lahat ng gusto niya, makuha niya. Kasi kahit na i-spoiled mo yan, napakagalang at ang bait pa rin yung bata. You raised her well, and I'm so proud of you, Harvey. Thank you, Harlet. Dinampian ni Harvey ng halik si Harlet sa labi na siyang kinangiti ng dalawa. Namumula ka. First kiss mo ba? Oh, Totoo ba, Hanep? totoo nga. I'm still virgin, Harlet. Huwag mo akong pinagloloko. May anak ka na nga eh. Akmang magsasalita pa sana si Harvey nang lumapit na si Hilary sa gawin nila. Daddy, itour pa natin si Mommy. Sige, anak. Umakyat na nga sila sa pangalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang picture frames ng magulang ni Harvey. Ngunit nang magawi si Harlet ng tingin sa isang painting kung saan may pamilyar na mukha siyang nakita, bigla siyang nanlamig. Siya ba ang daddy mo, Harvey? Turo niya sa katabi ni Harvey sa picture frame. Hindi. Siyang huling naging asawa ng mami ko. Si Hilary ba ang bata na karga ng mami mo? Oh, kaya ako nasabing I'm still virgin. And first kiss ko rin yung nakuha mo. Dahil hindi ko totoong anak si Hilary. Anong ibig mong sabihin, Harvey? Paanong hindi mo tunay na anak? Nang mamatay si mami, kasamang huli niyang asawa 3 years ago. Ako nang umako ng lahat ng responsibilidad na naiwan nila, including Hilary. Sa totoo lang, hindi ko ginusto maging tatay niya. Kaso naawa ako. At talagang takot na takot pa ako nun. Dahil di ko talaga alam kung paano magpalaki ng bata. Pero nang makita ko si Hilary, na sobrang amo ng mukha niya, nawala ang lahat ng pangamba ko. Kaninong anak si Hilary? Kapatid mo ba siya, Harvey? Hindi ko alam. Katulad nga lang sinabi ko sa'yo, hindi ko kasamang lumaki ang nanay ko. Kaya hindi ko alam. Why? Bakit namamasa mga mata mo? May nasabi ba akong hindi maganda, Harlet? He is my ex. Sinong ex mo, Harlet? Siya. Ang huling asawa ng mami mo. He is my ex. At siya rin ang tumangay sa anak ko, Harvey. What? How come? Ahead siya ng 5 taon sa akin, Harvey. She's older than me. But where is your daughter? I don't know. Litong-lito si Harvey sa mga tinuran ni Harlet. Hindi niya maunawaan masyado ang sinasabi niya. Hindi ko rin alam kung nasaan ang anak mo, Harlet. But I'm willing to help you to find your daughter. Please, Harvey. Help me. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Harlet. Mas lalo pa siyang napahagulgol nang makita niya si Hilary. Hinihiling niya ring sana si Hilary at ang anak niya ay iisa. Umuwi si Harlet sa mansyon na sobrang bigat ng pakiramdam at hindi mawaglit sa isipan niya ang batang si Hilary.
Hindi maikakaila na may hawig sa kanya ang bata at hindi rin magkakamali ang lukso ng dugo ng mag-ina. Samantala sa kabilang banda, naroon si Harvey nag-iisip ng plano kung paano niya mahanap ang anak ni Harlet dahil ayaw niya nang makitang malungkot pa ang nobya. Alam mo, Harvey, madali lang namang gawin yan. Ang dati niyang mayordoma, ang una nating hanapin. Alam ko na siya ang nakakaalam ng lahat. Lahat? Na ano? Matanda na ang mami mo. 20 years ang gap nila ng ex ni Hillary, di ba? Sa tingin mo ba, makakabuo agad sila? Kung ang matres ng nanay mo kasing tanda ko na. Umayos ka nga. Puro na lang kabulastugan na yung lumalabas sa bibig mo, Aldrin. Biro lang, pre. Pero seryoso, tingin ko, hindi anak ng nanay mo si Hillary. Pustahan tayo. Paano tayo nakakasiguro? DNA test, pre. Pero handa mo sarili mo dahil oras na si Harlet ang totoong ina ni Hillary. Jack na magagalit yun sa'yo. Bakit na naman, Aldrin? Dahil yung nanay mo ang dahilan kung bakit nawalay sa kanya yung anak niya. Natigilan naman si Harvey nang mapagtanto iyon. Nakaramdam siya ng takot sa posibleng reaksyon ni Harlet kapag nagtugma ang DNA test result pero hindi pa rin siya nagpatinag. Ayos lang. As long as matulungan ko siya. Kahit na ang kapalit nun ay kakasakit ko. Ayos lang sa akin yun, Aldrin. Grabe ka naman ma-in love. O siya, may bagay ba na nagamit na ni Harlet? Wala. Pwede ko naman siyang puntahan sa mansyon niya at palihim na kuhanan ng buhok. Sus! Sabihin mong miss mo na siya. Masama bang mamiss ang girlfriend ko? Palibhasa kasi wala kang syota. Aba, ang sama namang ng tapas ng dila mo. Sana hiwalayan ka ni Harlet. Rebat naman sa kanya ni Aldrin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Harvey at pinuntahan na niya si Harlet sa mansyon nito. Nadatnan niya ito na nakabihis at tila may pupuntahan nang makita siya nito ay nagulat ang ekspresyon ng dalaga. Mukhang aalis ka. Saan ang punta mo? Kailangan kong hanapin ang anak ko, Harvey. Tutulungan kita, Harlet. Hindi na kailangan. Sobra-sobra na nagawa mo sa akin. Ano nga pala ang ginagawa mo rito? Wala. Namiss lang kita. Ilang araw din kasi tayong di nagkita eh. Hindi ka na nagre-reply sa text ko. Hindi ka ba galit sa akin? Pasensya na. Hindi ako galit. Busy lang ako this past few days dahil sa gig at sa paghahanap sa anak ko. Niyakap naman ni Harvey si Harlet at palihim na kumuha ng buhok sa dalaga. Hindi kita pipigilan na maghanap. Pero hayaan mo akong tulungan ka. At please, mag-iingat ka, babe. Yes, I will. Thank you, Harvey. Lumipas muli ang ilang araw at naging abala si Harvey at Harlet. Abala si Harvey sa pagkakahalap ng ebidensya na makapagpapatunay na si Hillary ang anak nga ni Harlet, habang inaantay ang resulta ng DNA test. Nang sumapit na ang araw kung saan malalaman na ang totoo, sa pamamagitan ng DNA test, mas lalong dinapuan ng kaba si Harvey. Positive, pre. Si Harlet nga ang ina ni Hillary. Saad sa kanya ni Aldrin habang binabasa ang DNA test. What should I do? Kailangan malaman ni Harlet ang katotohanan. Oo, pero kagaya ng sinabi ko, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa posibleng reaksyon niya. I'm always ready. Mapakilang sagot naman ni Harvey. Samantala, sa kabilang banda, naroon si Harlet nakatanaw kay Hillary habang naglalaro sa park kung saan ito nag-aaral. Nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. Kinuha niya ito at nabasa ang text ni Harvey. Nais nitong makipagkita. Kanina ka pa ba? Pasensya na sa traffic ha? Hindi naman. Oh, how was it? Bakit mo nga pala gustong makipagkita?
Do you have any lead tungkol sa anak ko? Meron. Here. Inabot niya ang envelope kung saan nakalagay ang DNA test. What is this, Harvey? Check mo. Nagsimula muling mag-init ang mga mata ni Harlet nang mabasa ang nakalagay sa DNA result. Halos walang mapaglagyan ang saya niya nang makita ang positive results. Nang gabing sinabi mong ex mo ang napangasawa ni Mama, hindi na ako mapakali at nagsimula na ako magduda sa likod ng katauhan ni Hillary. Noon pa man, duda na akong si Mami ang ina ni Hillary dahil knowing her age, hindi mabilis makabuo ng bata katulad ng sabi ni Aldrin. Kaya, I start to investigate kahit na alam ko na 50% ang pag-asa ko. Bakit hindi mo sinabi na ipapa-DNA test mo kami? Dahil bukod sa natatakot ako, gusto ko rin na makasigurado na tama nga hinala ko. Dahil gusto ko na makitang maging masaya ka, Harlet. Kahit kasi tumatawa ka o nakangiti sa harap ko. Ramdam na ramdam ko ang lungkot mo. Kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kalungkot. At ayokong habang buhay kang malungkot, Harlet. Bakit natatakot ka, Harvey? Natatakot ako na baka pagkatapos mong malaman ng lahat, kung sakaling si Hillary ang anak mo, ay magalit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil nanay ko ang nakasira ng buhay mo, Harlet. Siya ang babaeng sinamahan ng ex mo at siya rin ang nag-tolerate sa ex mo. Sa masama na itong ginawa, which is tangayin sa'yo si Hillary. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi ka magiging palaboy sa daan at hindi ka magiging pulubi. I'm sorry. Ang kasalanan ng magulang mo ay hindi mo kasalanan, Harvey. Kung ano man ang ginawa ng nanay mo sa akin, labas ka ron. At isa pa, hindi naman kasalanan ng nanay mo na iwan ako ng ex ko, kundi dahil sa anak ko. Nagalit ako sa kanya kasi kinonsinti niya yung lalaking yun. That's why humihingi ako ng sorry, Harlet. At kung magalit ka man sa akin ngayon, ay maiintindihan ko. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Napakabuti mo, Harvey. At ako mismo ang nakasaksi doon. Hindi rin ako nagsisisi na maging pulubi. Dahil kung hindi ako naging palaboy-laboy sa kalsada, hindi kita makikilala at hindi ko mahanap ang sarili ko. Sabagay, kung di ka naging pulubi, hindi rin kita makikilala, Harlet. Oo, at kung hindi mo ako nilapitan ng gabi ngayon, hanggang ngayon wala pa rin ng sigla yung buhay ko, Harvey. Ikaw rin ang naging tulay upang mahanap ko ang anak ko, kaya hindi galit ang nararamdaman ko sa'yo, kundi pagmamahal at pasasalamat na rin. Walang hanggang pasasalamat dahil nakita ko kung paano mo pinalaki ang anak ko ng may mabuting puso kagaya mo. Thank you, Harvey. Hindi ko inaasahan na may pagpapasalamat ka sa akin dahil sa pagpapalaki ko kay Hillary. At hindi ko rin inaasahan na imbes na galit ang maramdaman mo para sa akin, mas lalo mo pala akong minahal dahil sa nagawa ko. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Kung gaano mo napasaya ang buong pagkatao ko, Harlet. At dahil sa masarap na pakiramdam, gusto kitang halikan kahit na maraming tao. Kahit kailan ka talaga, ano? Ang seryoso-seryoso ng usapan natin, hahaluan mo ng kalandian. Masaya lang kasi ako. I love you, Harlet. Mahal din kita, Harvey. Anong plano mo kay Hillary? Kukunin mo na ba siya sa akin? Hindi. Pero gusto ko siya makita ngayon at sabihin sa kanya na ako ang totoo niyang mommy at gusto ko rin siyang yakapin ng napakahigpit at tabihan sa pagtulog niya. Ngumiti naman si Harvey sa sinabing iyon ni Harlet. Inilahad pa niya ang kanyang kamay kay Harlet. Tara sa bahay. Sabay nating yakapin si Hillary at tabihan din sa pagtulog. Napangiti naman si Harlet kay Harvey at sabay nilang tinahak ang daan patungo sa mansyon nila Harvey.
Nadatnan pa nila si Hilary na naglalaro sa sala. Nang makita sila ni Hilary, dali-dali sila nitong nilapitan. Mami, Daddy, saan po kayo pumunta? Di niyo ako sinama sa date niyo ah. Don't worry, baby. Next time, isasama ka namin. Talaga, Daddy? Yay! Sagot naman ni Hilary, sabay niyakap si Harvey. Baby, si Mami Harlet ay dito matutulog tonight. At tabi kayo matutulog. Okay ba yun sa'yo? Oh my gosh! Yes, Daddy! Mami Harlet, dito ka na lang kayo tumira. Gusto ko po na makatabi ka matulog gabi-gabi. Napangiti naman si Harlet at hindi rin niya maiwasan na maging emosyonal. Don't worry, Hilary. Simula ngayon, dito na titira si Mommy. Yay! Did you heard, Mami Harlet, Daddy? Dito na siya titira at magiging one big family na tayo. Masayang-masaya naman ang puso ni Harlet ng gabing iyon at hindi na nga pinatagal pa ni Harvey ang panahon. Inayos nila ang birth certificate ni Hilary at inapelyido na ito sa kanya. Inamin rin ni Harvey kay Hilary ang totoo. Mabuti na lang at madaling nakaintindi ang bata at mas lalo itong naging masaya nang malamang si Harlet pala ang totoo niyang ina. Kaya pala parehas tayong maganda, Mami, kasi ikaw pala talaga ang Mami ko. Masaya ka bang ako ang totoo mong mommy, Hilary? Super po! Hindi ka mad dahil ngayon mo lang nakasama si Mommy? No po. Sabi po kasi ni Daddy, you are busy dahil ikaw ang reason why maliwanag ang moon. Nagtaka naman na tinignan ni Harlet si Harvey dahil sa sinabi ng bata. Bakit raw? Dahil nasa moon ka raw po busy sa pagkikipaglaban sa mga monsters. Malakas namang napatawa si Harvey na kinasama naman ang tingin ni Harlet. Kung ano-ano pala mga tinuturo mo sa bata Harvey. Sira ulo ka rin ano? Effective nga eh. Hindi siya galit sa'yo. At proud na proud ka pa? Ang cute mo. I love you, Harlet. Ewan ko sa'yo. Natawa naman si Harvey sa inasta ni Harlet. Hindi nagdagal, inalok na nga ni Harvey ng kasal si Harlet. Hindi naman tumanggi ang dalaga, na bagay naman na mas kinatuwa ni Harvey. Hindi magarabo ang naging kasal nilang dalawa, gaya ng nais na mangyari ni Harlet. Pero puno ito ng saya at pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Harvey. Mahal na mahal din kita, Harlet. Mahal ko kayo ni Hilary. Muling nagdampi ang mga labi ni Harlet at Harvey. At kasabay noon ang masigabong palakpakan ng mga naroon sa loob ng simbahan. Punong-puno ng pagmamahalan ang relasyon ni Harvey at Harlet sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan nila. Ay mas pinili nilang maging matatag at sa kabila ng balakid sa relasyon nila ay mas pinili nilang ipaglaban ito. Si Harvey ang naging patunay na hindi lahat ng mayayamang tao ay masama. At hindi lahat ng taong nakakaangat ay hindi na marunong magpakumbaba. Si Harlet naman ang nagmulat sa mga mata natin na kahit gaano kahirap ang problemang pagdadaanan mo, matuto sana tayong lumaban at huwag mawalan ng pag-asa. At katulad ni Harlet, hindi kayang tiisin ng isang ina ang kanilang anak. At hindi rin lahat ng magulang ay may mabuting hangarin para sa kanyang mga anak. Naway nakapulot kayo ng aral sa kwento ni Harlet at Harvey. Dahil ako, marami akong natutunan. Katulad na lamang ni Harlet at Harvey, hindi hadlang ang maraming suliranin para hindi tayo magpatuloy na umasa na darating din ang araw na papabor din sa atin ang tadhana. Magtiwala ka lang sa Diyos. Wakas.